Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So eto po muli mga kababayan at kaibigan, tayo po'y magbibigay ng ating opinion at reaksyon sa kaganapan po dyan sa West Philippine Sea. Sana po hindi po kayong magsawa na panoorin ang ating content about these West Philippine issues o Philippine Sea issues kasi may bago pong naganap ngayon. No? Actually, walang escalation o altercation diyan po sa karagatan, pero meron pong na namang statement yung foreign ministry, yung spokesperson nila na si Wang Wenbin diyan sa nangyari sa West Philippine Sea. You know, the pagputol nung kanilang mga itlog diyan sa Baha de Masinloc. Pero bago po tayo pumunta doon, magbibigay muna tayo ng background. And also, I will include a video na kung saan very inspiring po yung sinabi ng isang solon, no, sa ating mga sandatahan. Sana ma-uplift po yung kanilang spirit, no. Eto, bago na tayo magsimula, nais ko lang pong i-flex ito, yung Haya Nature Resort, dyan po sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, puntahan nyo po yung FB page, makikita nyo po yung kanilang phone number, email, and their website. Ganun na rin po sa pamilya natin dito sa YouTube, ang grupo po naming The Nomads, the likes of Levi and the Triplets, si Bones Harley, saka yung anak-anak ni Bones Harley na si yung very spoiled brat, no, si Inday Mix at si Master Puge. Master Puge, mag-update ka ha. Nakikitolit si chairman. Hindi po, yan po yung bunso sa amin, no? Saka anak-anak po yan ni Bones Harley. Okay, and shout out to all our channel members. Salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala at suporta sa ating mumunting channel. At meron po tayong bagong member. They are just a silent viewer. Hindi ko po mabanggit ang pangalan dito kasi I don't have any permission to say their yung pangalan nila kasi privacy po, no. Inaano ko po ang privacy na ayun kailangan tanungin muna natin sila kung gusto nilang pabanggit ang kanilang mga pangalan, no. Ganun din po, nais ko pong i-shout out ang aking good friend, matagal ko na po tong friends. We are also brothers and sister in Christ, no. Kababayan ko din po ito na taga Zambales, si Buds. At yung may bahay niya si Darlene. Darlene, you can count on me. Alam mo niya na yun. Another good friend of ours, no, si Dads and Beng. Yan, mga matagal na po naming kaibigan yan. Magkakaibigan po kami and also we are brothers and sisters in Christ. No, mga namimiss ko po yung mga yan, no. Pag magkakasama ang tanong sino man nilibre? Alam na, di ba Buds? Alam na. At shout out din po sa lahat ng kapwa ko vloggers, influencers sa mundo ng politika na sumusuporta sa ating current administration. Shout out ko particularly, no. Kung di ko naman po kayo mabanggit, pasensya na po, no. Medyo tayo po hindi na bumabata. Si Tatay Jack Purge Vlog, si Miss Carclea, si Ali Bugha, si Streetwise, Takeru, si Mami Peng, Munting Tinig, si si Kapiel, pambansang loyalista, dinadalaw ko po yung mga yan, si Badong Arateles, dinadalaw ko po yan, nakikinig ako, pati si Boyet Antonio, si Coach Jared, sino pa ba, nakalimutan ko, si Mike Abe, pero hindi nila ako dinadalaw. Ganun po talaga. Sino ba naman si Tokis? Walang numero po si Tokis. Gamitin ko na yung sinabi ni Franz Castro, nakakahawa yun. Wala po kaming numero. Ganun din po si Tokis, walang numero. Support din po ako, no. At salamat na yung mga sumusuporta sa atin, ano. Kayo pong mga viewers, kayong mga classmate namin sa Premier, RN Tucent, si Priscilla, si Aichang, si Lulu. No, yung iba po, tinalikdan na tayo kasi nag-content tayo kay Sarah, kaya tinalikdan ako. Ang dami pong kumala sa akin nung kinontent ko si Sarah tungkol sa kanyang yung hearing doon. Kita ko yung numero.
yung analytics ng video, ang daming nag-unsubscribe. Pero ganun po talaga, hindi po natin silang mapipilit, ganun po, no? Hindi nila nagustuhan, okay lang po 'yun. No, at least nakapagbigay tayo ng ating opinion at reaction. So, pero yung mga hindi pa po bumibitiw, no, yung patuloy na naniniwala na naging objective lang tayo, rational, pumapagit na tayo, maraming salamat po and God bless you all. So, eto po ang topic natin, tulad ng sinabi ko, update po ito sa West Philippine Sea, doon po sa bagong sinabi ng kanilang spokesperson and together with a video of, makikita nyo mamaya, I don't wanna spoil it. No? Pero background po muna tayo. So, unahin ko lang itong routers, no? Nako, ayaw ipakita yung buod, title na lang, kasi kailangan daw akong mag-subscribe. Ano ba yun? Ito po, Philippines vows not to back down as China warns against troubled at disputed soul. Alam niyo na siguro yan, di ba? Yan, nagsalita na po si DND Secretary Gibo Chidoro diyan na hindi tayo magba-back down, and we're not the instigator. We are not the predator. Tayo nga yung inapi, tapos sila piling api, di ba? Mamaya malalaman nyo, lalo kayong manggagalaiti, lalo kayong mang-aasar. Sana dito mag-alab lalo ang inyong pagiging makabayan, pagiging Pilipino, pagiging isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Patunayan natin yung ating magiting na pambansang awit at yung ating panatang makabayan, di ba? Sabi nga, panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ganun po, hindi ko na lang po nasa ulo yun eh. No? Baka gusto nyo pati Boy Scout. Di ba yung Boy Scout, Cub Scout? Oh, ganun po ako na. Oh, ito pa po, ito ang latest, no? So nagsalita na rin po si ACT-CIS representative, no, party list Erwin Tulfo. Diyan po sa politiko, sabi niya, Erwin Tulfo, blast China, wala silang karapatan na pagsabihan tayong umayo sa sarili nating teritoryo. Oh, Robin, di ba? At least ito, si Erwin Tulfo, alam niya kung saan siya papanig. Di po ba? Oh, siguro ginid up niya na yung kanyang US citizenship. Joke lang, Sir Erwin. House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Erwin Tulfo lambasted China for accusing the Philippines of intruding in Scarborough Shoal without permission. Quote, wala silang karapatan na pagsabihin tayong umayo sa sarili nating teritoryo. Siyempre naman, ano yung ibig sabihin yung kapitbahay mo pagsasabihan kang umayos ka sa sarili mong bahay? Hindi tumawag ka ng police. Call 911. Huwag kang makialam sa amin. Ganito po dito sa US eh. Huwag mong pakialaman, walang pakialaman. Kahit ano pang itawag nila sa Baho de Masinloc sa Zambales, sa Pilipinas pa rin ito. Yan ang malinaw dito. O, di ba? Ako nga po just to make sure, tinanong ko pa yung kaibigan ko na si Hattori. O, kasi pareho po kaming taga Zambales ni Hattori, originally. Sabi ko, Tori, yung bang Baho de Masinloc? Sa Masinloc yan Oo. Nagpipishing kami dyan sabi ni Hattori. O, kasama yung mga kamag-anak niya. Tingnan nyo, si Hattori matapang. Diba, Robin? Nakapunta na siya doon sa Baho de Masinloc. O, ano ka? Tapos tatawagin mo siyang langaw. Diba? O, kala nyo nagsisinungaling ako dito. O, di ko nga lang napunta yung Masinloc kasi yung kabrad ko, no, sa Candelaria. Naiskipan namin yung Masinloc. Ano po ako, member po ako ng accredited student organization sa Adamson noon ng Hitamon Sambaleños. O, Hitamon, tayong mga Sambalenyo, mga sambal. From Olongapo to Santa Cruz. Pero hindi po ako marunong magsambal, Tagalog po. Sabi nila, taga Olongapo hanggang Santa Cruz. Kung nandyan ang bayan mo, kung gusto mong sumama sa amin, recognize kami ng school, no, mga school activities, your mga projects yun. Sama naman po ako. Di po ba? Sino ba itong China na pagsabihan tayo na parang sobra naman ng baba ng tingin sa atin? Galing. Huwag tayong pumayag na parang tayo pa ang pinagsasabihan at sunod-sunuran sa mga ito. Ayan. Tama yan. Tulfo believes it's timely to seek the assistance of friendly countries such as the US, Japan, and others to
help us in patrolling in the West Philippine Sea. Ay nako, Sir Erwin, wag mong gawin yan. Magngangaw-ngaw si Robin. Siyempre ko sa'yo, sasabihan kang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Ay nako. Nako, kakampi pala natin tong si Erwin Tulfo. Langaw din siya, oh. Langaw siya, ha? Robin, oh, anong tingin mo sa amin? Kasama na namin si Erwin Tulfo na langaw, nakatungtong sa kalabaw. Kasi sinabi niya eh. 'Di ba? Kababasa ko lang. The assistance of our friendly countries such as US, Japan, and others. Oh, hindi naman siguro tayo bobombahin ng China kung sakaling lalapit tayo sa ating mga kaibigang bansa dahil tiyak na magkakaroon tayo ng international conflict. Kaya dapat lamang na lumapit na tayo sa kanila at humingi ng tulong dahil sobra nang ginagawa sa atin ng China. Correct. Ito ang may stance. Ito ang may paninindigan. Until, Robin, you say a statement, no, whether in English or in Tagalog in form, no, you are standing firm, no, na ikaw ay panig sa Pilipinas at hindi sa Chekwa. Saka lang ako maniniwala sa iyo bako magbago pa ang isipan ko na hindi ka kakampi ng Chekwa. Yan lang po yun. Napakaganda po ng sinabi ni Sir Erwin. Yun, may kakampi po tayong langaw. RN, 2 cents, may kakampi tayong langaw. No? Hattori, may kakampi tayong langaw. Si Erwin Tulfo. Kasi sinabi niya, kailangan natin na ng help, assistance. Oh, di ba? Robin, ano masasabi mo kay Kay Erwin Tulfo. Oh, grabe oh. Ito pa po, sa politiko, pati yung DOJ natin, secretary, si Rimulya, refutes China's claim of provocation in the West Philippine Sea. We are asserting our rights under UNCLOS. Isa na naman ba itong langaw, Robin? Bago ka daw humirit, naging senator tuloy. DOJ Sec, Rimulya, bago ka humirit ng ganyan, pumunta ka muna ng West Philippine Sea para hindi ka maging langaw. Ano sabi niya? Quote, "We are not provoking," declared Rimulya during the briefing at the DOJ. We are asserting our rights under the UNCLOS, o yung UNCLOS po, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, which being respected by the whole world. Kasi po itong China, nag-i-invoke sila na we are violating an international law. But, themselves, they are not respecting the UNCLOS arbitral decision. Sasabihan mo kami ng international law violation? Kayo nga, hindi kayo nag-a-adhere sa international law Anong karapatan yung mag-invoke ng international law without not citing anything? Anong international law ang nilabag ng magsasaka ng mangingisda namin, ng BFAR namin, ng Coast Guard namin? Di po ba? Naku mga kababayan, no? I-segue ko lang. Pinapanood ko po yung hearing ng Senado sa DND budget. Ang talino at ang galing sumagot ni DND Secretary Gibo Chidoro. Saludo po ako mga kababayan, panoorin nyo po. Lalong-lalo na yung interaction nila nung favorite ni Lulu. Nadami na naman si Lulu. Iko-content po natin yung chap-chapin natin. Ang galing po talaga, napabilib ako. Sayang hindi siya nanalong senador, mga kababayan. Sayang talaga para sa akin po, because 2 hours in length yun Talagang pinanonood ko. Sabi ko, this guy, sayang ito. Ang galing talaga, talino. Kaya pala, top 1 being a board passer, talagang matalino mga kababayan. Believe ako, sana naambunan ako ng ganong talino. Siguro itong si Secretary Gibo Chidoro, dapat secretary, pag umuulan, lumalabas ka. Para mabasa ka, dumami kayo, mapalitan si Robin. Ganon ang kailangan natin. Di ba? Ganon, hindi katulad ni Manuel. Na wala ring utak, hindi katulad ni Brosas, hindi katulad ni Castro. Siguro may mga talino yan, pero ang talino nila, taliwas. Ganon Di ba sabi nga ni Regine Velasquez, bumuhos ka ulan. Sa pag bumuhos ang ulan, Secretary Gibo, lumabas ka para dumami ka. Literal mga kababayan. Joke lang pinapaano ko lang kayo.
Nilulusen up ko kayo para hindi tayo masyadong seryoso. At baka ma-high blood na naman tayo. Sabi dito ni Ai Chang, high blood ka na naman. Sabi. Yung po mga binabanggit kong pangalan, kung kayo po ay bago lang dito, sila po yung mga palagi pong sumusuporta, no, sa ating video premiere kasi hindi naman po ako talaga nagla-live, no. Mas gusto ko po yung ganito. Para kung nagkamali man ako sasabihin, na-edit ko na. Pasensya naman po. No, tuloy natin, no? Ito po, sabi dito sa Manila Bulletin, Philippines reaffirms commitment to responsible use of ocean. Ayan po. DFA Secretary Enrique Manalo on Thursday, September 28, called for the responsible use of our oceans and the implementation of sustainable practice to fight avoid maritime pollution and environmental degradation. Ayon po yung kanyang statement dito po sa The World Maritime Day 2023. Tama po yan. Di ba? Ito pa. The official expressed the Philippines' earnest support to combating marine pollution and safeguarding the precious oceans that unite our world through the robust maritime industry. The Philippines proudly reaffirms its steadfast commitment to address marine pollution and foster a greener shipping industry. We recognize that the preservation of our oceans transcends borders and demands collective action of maritime industries. As a maritime and archipelagic nation, we bear a shared responsibility to ensure their vitality for a present and future generations. Ang galing po ng kanyang speech. Very good. At least, walang masasabi ang mga environmentalist dito sa statement niya. Now, the question is, how do we do it? Kasi di ba sabi nila, action speaks louder than words. These are words. These are statement. Now, how do we actually implement it? No? Sasabihin ng China, tanggalin nyo yung BRP Sierra Madre ninyo, nangangalawang na. Nako po. Kung gusto nyo talagang maliwanagan, no? Kausapin nyo yung friend ko, si Hattori, ang daming alam niyan. Nag-usap nga kami niyan, sabi ko, tol, di ba hindi naman nakakasira ng dagat yung kalawang ng BRP Sierra Madre? That's a ridiculous claim. Yan, di ba? Para lang yung ibaling yung sisi sa atin ng China. Yun po yun. Kung baga sa kanila, parang ganito yan eh. No, kung dalawa kayo nagtatalo, loging deflect, babalik mo, ibalik mo, deflect. Tapos o di kaya, ibahin mo yung issue. Ganun po yun. Para lang kayo nagtatalong mag-asawa, mga historian kayo. Di ba? Kami ni Mrs. minsan, pag nagbabalitaktakan, ayun, kung ano na naungkat-ungkat. Sabi ko, wag maungkatin yung ganyan, historian ka naman. What ngayon is the present? Wag na yung history kaya lalong humahaba yung sagutan no? Lalo pang nag-iinit ang mga ulo kasi mga historian pag nag-aaway historian talaga, ang gagaling. Kung mga historian kayo, palitan niyo na yung tsuwa, yung kakamping, yung nagrereklamo na revisionism, palitan niyo yung mga historian ng pink. Di ba, Lulu? Ito pa. Manila Bulletin. Philippines, European Union Subcommittee discusses South China Sea concerns. Ayan, ang EU na, nababahala na po sila dito sa tension sa South China Sea. Delegates from the Philippines and the EU formed the first ever subcommittee on maritime cooperation that was convened amid China's aggression in the South China Sea. Ayan. During the meeting that was held on September 27 in Brussels, nagpunta pa sa Brussels? Hindi kaya ito yung sinasabing blind item na si DFA Manalo puro travel na laang? Siyempre, DFA siya Foreign nga siya di ba? Department of Foreign Affairs. Kung may pupunta travel ka. Di siyempre, travel siya ng travel. Laki na siguro ng mileage nito, no? Yung travel miles niya, baka meron ka ng libreng travel miles dyan. Sec Manalo, baka pwede mo namang pasa-load sa akin. Di ba? Kung isang airline lang ang gamit mo, tulad ng yung PAL, yung plane always late, ay mali. Ano ba yung PAL? Ha? Paki-comment nga yung ibig sabihin ng PAL kasi ang alam ko, plane always late Di ba? Baka Sec Manalo, ilan ng baka million miles ka naman dyan, mag-share ka naman, maski na lang, yung pauwi, pabalik ng
Di ba? Uwing-uwi na eh. Uwing-uwi na. No? Grabe oh. Both sides renewed their commitment to improve their bilateral maritime cooperation and to further their cooperation and into multilateral and regional forums and organizations including through ASEAN, their joint statement said. O ayan. They also underscore the importance of respecting all rights in accordance with international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea and its dispute settlement mechanism. O ayan, China. Ha? Sana in-invite nyo ang China dito. Kaso Philippine EU lang eh. Di ba? China, what can you say about this? No, I have a lot of pautang in EU. Ganun lang ba? Ganun lang ang sasabihin nila. Anak ng show. Eto pa, dagdag natin dun sa kanilang meeting, no, yung Philippines and European Union meeting nila tungkol dito sa maritime issue. Sabi sa Manila Times, Philippines, EU against use of force in South China Sea. Sabihan nyo yan sa China. No? Nagwa-water cannon, nagle-laser, ano pa, di ba? Napakasakit naman tanggapin yan. The two groups expressed serious concern over unilateral actions that endangered peace, security, and stability and the rules-based international order, including recent incidents in the Philippines exclusive economic zone. Correct, di ba? They emphasized their unwavering commitment to freedom of navigation and right of innocent passage and overflight in the South China Sea, consistent with yung UNCLOS. Ayan po ang hindi naiintindihan nung China. Kasi gusto nilang kamkamin yung South China Sea for what? So they can control that sea. So kung may daraan man doon na siguro shipping navigation, yung mga kasi malaking trillion of dollars ang pumapasok diyan eh. Yung rights. Baka gawa nga nila ng yan, yung toll fee. Di ba? Meron ng toll fee sa dagat. Akala ko sa atin lang yun, sa expressway. baka in the future, meron na dyan lane 1, lane 2, lane 3. Di ba? Pinapatawa ko lang kayo ulit. Para at least hindi kayo masyadong tight. No? Eto na. Senator Robin. Sige, galangin na po natin. No? Mahirap naman po. No? Kasi baka naman mag-iiyak na naman si Robin. Baka sabi niya, nasaan ba yung simple talkies na yan? Mapuntahan nga yan. Come on, I wanna have coffee with you, Mr. Robin. Dito tayong magko-coffee sa coffee bean. Halika dito, punta ka dito. Punta ka ng San Diego. Ha, Robin? Parating nyo to kay Mr. Robin Padilla, Senator. Idol kita sa pelikula. Pero right now, hindi muna sa pagiging senator until you do such, na medyo napuno ng hangin yung ulo mo, sinabihan mo kaming langaw, no, na nakatungtong sa kalabaw ng mga ugok. Magpunta muna kayo ng West Philippine Sea bago nyo ipakita ang tapang nyo. Matapang na po ako, Mr. Robin, in a philosophical sense. Dahil ako ay taga Sambales, no, taga Pangasinan. Kaharap ko ang West Philippine Sea. Di ba, Mr. Robin? Magkape tayo. Punta ka dito sa San Diego, libre pa kita. Pero, kape lang. Ha? Hindi kasama yung tinapay. Ikaw nang bibili sa Goldilocks. Ano ka? Baswerte? Ikaw ang senator? Laki-laki sahod mo. Di ba? Ay, Chang. Laki-laki sahod nung idol mo Pati tinapay, gusto niya, bibilang ko pa siya. Kape lang. $1.49 lang yun. Black coffee pa. Alam nyo naman si Tokis, no? Hindi po tayo sumasahod dito sa YouTube. Magto 2 years na to sa October. Pero okay lang po yun. At least nakakapagbigay po tayo ng opinion. Minsan ito, katatawanan at reaction. No? Okay lang po yan. At salamat po sa ating mga channel members ulit. Kasi nakabili ako ng Hot Wheels para sa anak ko. Matutuwa na yun. No, yun nga po, nilalaro niya na kahapon. Kita ko bunggo-bunggo na. Ang ganda-ganda nito. F1 race ko to kay Bongbong. Papakita ko to kay Bongbong sa November dito sa Bay Area. Sinisira mo na. Okay, balik tayo. Eto na. US, Philippines to hold military drill.
Robin, ito na po yung kalabaw namin. Alang yaka. The Philippines and the United States will conduct a 2-week bilateral military drill in October. Ay nako! Hello, Robin! Baka ang maganda, Robin. Show you patriotism. Ayan. Ipakita mo ang iyong pagiging patriotic. Tama po ba yun? Sinasabi ko yung patriotic. Ha? Sama ka. Makiano ka. Ay, hindi pwede pala. Kasi baka mamaya chuchu mo eh. Baka maging chuchu ka. Diba? Ayan. Saan daw po sila maglalayag? Naval Forces Southern Luzon Area of Operation. Naku, saan kaya yan? Noong pong merong ano dyan, US Navy bases dyan po sa Subic, no? Naku, makita mo yan habang nagbi-beach kami sa isang lugar dyan sa ano. Makita mo, nagdi-drill sila, firing drill sa isang island dun, yung Grande Island. May mga helicopter, may barko, boom, boom, boom. O yan, may mga Amerikano yon nagtitraining doon. AFP Public Affairs Office Head Lieutenant Colonel Enrico Eleto said this year's edition of exercise Sama-Sama aims to strengthen further international defense cooperation between the US and the Philippines and to inculcate, naku, ang tindi namang wordings nito, inculcate, no? Ipasok sa kaisipan. Inculcate mo yan. In the military of both nations, the doctrine of rules-based international order. O, tingnan nyo, inculcate. Ipasok. Tumino. No? Yung bang ilagay ninyo, ilagak ninyo sa inyong kaisipan. Ha? He added that 733 Navy troops from the Philippines and 632 from the US will participate in the drill. Ay nako po, excited po ako dito. Ano kayang mga barko ang dadalhin dito, no? O eto pala eh, no. The vessels that will be used in the drill are the BRP Antonio Luna, Jose Rizal class of guided missile frigates. Oh, why guided missile frigates? USS Dewey and Wally Swima, UK SSM MSS Spy, Royal Canadian. Ang dami, ang dami. Ang dami mga kababayan. Pati Japan kasama pa dito. Ala. Wala ko. Ang daming magpa-participate, no? Other foreign participants will join the exercise including those from Canada, 244, Japan 169, UK 34, France 7, Australia 3, New Zealand 1, kasama ang Indonesia. Pero yung New Zealand daw saka Indonesia will act as observers. Okay, very good. So ang dadalhin ng United States yung USS Dewey and Wally Swima. Ay, galing. Ano kaya ito? United States ship lang eh, no? Okay, yan po na, Robin. October na po yan. Nako, exciting ito. Nako, sana ma-cover ng RTBM, no? Eto na. Eto na yung latest na galing sa China, mga kababayan. Yan, GMA News. China on PH removal of floating barrier. 'Di ba sabi nila una, wag kayong mag-provocate. No? Tayo ang aggressor. Ang sabi nung spokesperson, nothing more than self-amusement. Para daw tayong, sa pagkakaalam ko diyan interpretasyon ko, para lang tayong mga bata na pumunta sa karnabal, self-amusement. Pinasaya mo lang ang sarili mo, siguro nalulungkot ka. Ganon ang sabi niya. Nothing more than a self-amusement. O yan, gago. Pasensya naman po, no? China brushed off the move by the Philippines to remove the floating barrier in Scarborough Shoal installed by China Coast Guard. Ito po sabi ni Wang Wenbin. What the Philippines did looks like nothing more than self-amusement. Sigurado ka dyan, ha? Anong ginawa nyo naman anong feeling nyo nung nilagay nyo yung barrier doon? Ha? Kulang sa pansin. Ayun ang kulang sa pansin, Robin. I would like to reiterate that Hongyan Dao, o yung Scarborough Shoal, yung tawag po nila, si Hongyan Dao daw, has always been China's territory. China will continue to safeguard our territorial sovereignty and maritime rights and interests over Yongyang Dao. Sige. Whatever. Kami rin naman, sinasabi rin namin
Kung ano yung sinasabi mo, ganun din ang sinasabi namin. Kung anong gagawin mo, maglagay ka ng buwi dyan, maglagay ka ng tatanggalin namin. Oh, hindi mo kaya ang aming BBM. No, hindi po yan tulad nung dati na wag, ako lang ang magsasalita. Walang ibang magsasalita. Kasi nung nagsalita si Teddy Locsin, shut up. Oh, 'di ba? Doon po nakuha ni Robin yung word na shut up. Doon po sa dati niyang amo. O, di po ba? O, nabasa ko po sa isang news, sila na po ang kumuha nung mga labi. Nung kanilang mga itlog. Di ba? O, yan po. O, ito po ang sabi ni West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Bilib po ako dito. Tapang nito. The decisive action of the PCG to remove the barrier aligns with international law and the Philippine sovereignty over the shoal. O kung ano yung sinasabi ni Wang Wang, sinasabi rin ni Commodore J. Tariela. Ano lang ang claim ng China? This is inherit territory from ancient times. O, inuulit-ulit ko lang para po ma-inculcate. O, ma-inculcate. Para po lalong tumino sa isipan ninyo na yung claim lang nila ay through their ancient times, inherited through ancient times, walang papeles. Hindi umaayon ang international body tapos magsaside sila ng we are violating an international law kung sila nga hindi marunong mag-adhere sa international law decision. O, di po ba? O, ito pa sabi ni Commodore Tariela, we're going to increase patrols in Bajo de Masinloc and other areas where Filipino fishermen are. Sinasabihan nga nila na huwag kayong aalis dyan. Tama, kasi kung ang China naglalagay ng kanilang mga, kunwari daw, Chinese fishing vessels, eh di kung ano yung ginagawa nila, gawin din natin. Maglagay din tayo ng mga Filipino fishing vessels natin doon. Kaya huwag nyong alisan, lalo na yung sinasabi kanina ni DND Chief, na yung bang Pag-asa yata yun. Muang naman ang target nitong mga tsekwa na ito. Mga ganid eh. O, yan po. Amusement daw po. Self-amusement para lang daw sa ating ikasisiya. Baka kayo yun, mga gunggong. O, ito po magandang balita. Yung sinasabi kong isang solon, ito po, sa GMA News. Subiri vows to increase DND's 2024 budget. Hindi tayo payag na mabuli. Sa palagay ko, napanood nyo to sa aking vlog, yung report ng UNTV. Pero po, hindi ko na po babasahin dito yung report ng GMA online. Pero, meron po akong video na yung pinutol ko po dun sa pinapanood ko. Kasi libre naman po ito sa Senate of the Philippines ito. No? Ipapanood ko sa inyo yung video na katunayan na itong si Senate President Mig Subiri ay fully support dito sa ating DND. O, eto po mga kababayan. Credit po ito sa Senate of the Philippines, no? Maraming salamat po. Ito, 3 minutes and 16 seconds. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. Chairman. First of all, I'd like to give a pleasant good morning to my IGSO. Kinakapatid ko to, si Secretary Gilbert Chodoro. And of course, to the men and women of the Armed Forces led by General Browner. It's good to see all of you, the good men and women, as well as the intelligence services that are here today in the Department of Defense. I'd like to thank our chairperson, who's the best man to head this budget deliberations of the Department of Defense. I'd like to put on record my 100% support to the department and to the AFP, men and women of the AFP. We are fully committed to support their budget, and the reason being is that they're fully committed to support and defend our country, and no matter what it takes, with their lives even. And being protectors of our country and our people, I salute all of you for making those ultimate sacrifices. Hindi po tayo nagkukulang sa puso at tapang. And but you know, my dear friends, courage can only take us so far. And that is why, if we really truly want to defend our country and our seas, we must support their budget. And not only the budget that they have now, ako, Mr. Chairman, we will have another meeting after this. We're going to support, through the efforts of the Senate, an increase in their budget, especially in the defense spending. So, hindi ko na babanggitin anong bibili natin, for obvious reasons. But you have our commitment, Secretary, Generals.
You have the commitment that we already discussed it on a caucus, that we are going to allot a large chunk of additional funding for the AFP and the DND. So rest assured, at the proper time, we will be meeting with you all in executive session on where we'll be adding the funds. Pero hindi po tayo pumayag na mabuli tayo, no, ng ating kapitbahay sa norte. And because of that, we hear you loud and clear. We need more defense spending in our modernization budget. So yun lamang po, Mr. Chairman. Mahaba ito, hindi ko na papatagalin itong speech to. From the heart na lang, we are here to support you. And you'll see a drastic difference in your budget come December. Maraming salamat po. Thank you, our dear Senate President. You know, this, of all the committees, of all the subcommittees, finance subcommittees, this subcommittee is the easiest committee to defend, because no less than the Senate President is giving us our full backing and support as far as budget increase is concerned. So thank you, my dear Senate President. Thank you for the support. Yes, sir. Sir, you have the... So yan po, no, mga kababayan at kaibigan. 100% support. At dadagdagan po ang budget ng DND. Kayo po ba? Payag po kayo na madagdagan ang budget ng DND para po sa pagpapalakas ng ating sandatahan, lalong-lalo na dyan sa external threat? Hindi lang po sa internal threat, ha, kasi kailangan magapi pa rin ang mga insurgents. At narinig nyo, no, na hindi niya nasasabihin kung ano po yung bibilhin. Sana po, Mig Zubiri, sa akin lang pong suggestion, na ang lalaki po ng shipyard, no, yung pagawaan ng barko diyan sa Subic, yung dating Hanjin, ang laki po niyan. At sabi po nung kaibigan nating si Hattori, meron din pong pagawaan ng barko sa Cebu. Why not, whether Cebu or sa Subic, yung Hanjin diyan, yung shipyard diyan, why not commission somebody for us to make our own battleship? Gumawa tayo ng sariling barkong pangdigma. Ang lawak ng karagatan natin. No? Bakit sino ba ang pumigil sa atin para mag-produce tayo, mag-procure tayo ng mga modern equipment sa military? Tayo na lang yata ang napag-iiwanan ng mga kapitbahay natin. Yung mga kapitbahay natin, may mga makabagong eroplano. Yung China, meron silang yung katulad ng eroplano ng Russia, nakita ko po eh. May bago nga eh, F-35. Ang sabi ni Hattori, tol, ano lang, pwede na F-16. Sabi ko, ano yung F-18? Hindi, mas maganda F-16 sa akin. Ano yung usapang military, no? Ako, payag po ako dyan. Ang sabi ko nga rin kay Hattori, no? Sabi ko, tol, anong pinakamalaking budget spending dito sa US? Eh, alam mo na. Sabi niya, military. Oo, which is true. Talagang malaking spending ng US sa budget nila sa military. Why not we do it also? Whether mauna ang education and then followed by the DND. While we are educating ourselves and our kids, and then we have to also depend them, o yun. Diba? And then infrastructure will follow. Right now, kailangan nating i-improve ang ating military. Kailangan na po yan. Biruin nyo, oh, yung BRP Sierra Madre, oh, di ba? Panahon pa ni ERAP yun. Napaglumaan na ng Amerika yun. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Yung kasama niyang barko, wala na. Naging museum na dito. Siya nagtatrabaho pa rin. Kung makakapagsalita nga lang, uy, i-return nyo na ako. Ang laki na ng retirement, ano ko? Ang laki na ng retirement benefits ko. O, di po ba? Ako po payag na dagdagan nyo yan. Bawasan nyo ng mga pondo. Kung pwedeng bawasan ng pondo ni ano, o whatever, baka may magalit na naman sa akin. May mag-unsubscribe na naman sa akin. Pag nabanggit ko mga kababayan, kaya wag na po. Magbawas kayo ng pondo nung mga walang kwentang ahensya, lalo na yung Makabayan Black. Bawasan nyo ng pondo yan. Wala namang silbi. Ilagay nyo sa military. Oh. Di ba? Bili kayo dyan ng
air missile, yung defense, yung mga nakalagay dyan, yung napapanood ko sa mga game ng mga bata, lalo na yung, ano ba yung laro namin noon, nakalimutan ko lang, pang PC, no? Yung lagay ka ng defense mo dyan, no? Ang daming karagatan dyan. Diba? Lagay ka dyan. Tapos bili ka ng barko, tapos pagawa ka ng ano mo, cruiser ba tawag dun, Hattori, yun. Yung bago ngayon, may mga naglalan na eroplano. Yan, every year, ponduhan nyo ng malaki. Kaysa naman, napupunta lang dyan sa Makabayang Block na walang kwenta. Yung mga solons natin na puro na lang nega-nega ang nilalabas na balita nila, hindi nag-a-agree sa ano ng gobyerno. Diba? O si Lobin, payag naman siyang bawasan yung kanyang allowance. Si Risa Hontiveros, bakit ka kukuha ng pondo sa ganito? Di ba? Bigay mo yung pondo mo. Ganon. Kayong mga senador, ang dami yung allowances, no? Sige, bawasan ko lang to, 50%, bigay ko sa AFP, sa DND. Di tuwang-tuwa yung mga sundalo, talagang pinahalagahan ninyo. Di po ba? Talaga, ako po kasi talagang may puso po tayong 100% sa military. I admire them so much and I also respect them so much. Yun nga lang, kung may gumawa ng mali, ay nako, at napatunayan talagang gumawa ng mali, wala kang makuwang respeto sa akin. Binastos mo yung uniforme mo. Di po ba? Kayo po, no? Ano pong masasabi nyo dyan? Next na po yung kay Robin, chachap-chapin natin kasi napanood ko po sa dulong-dulo nung budget hearing nila. Siya po ang nag-eat up ng mga siguro half hour doon. Dami niya pong katanungan. Dito nyo makikita yung other side of Robin. Bigyan ko lang kayo ng pahapyaw kasi habang pinakikinggan ko siya, no, yung tanong niya kay Sec Chodoro, I just realized, ito bang si Robin may schizophrenia? Alam niyo yung movie ni James McAvoy, no, yung parang yung may split personality. Tapos doon yung mahuhuli. May nahuli po ako. Nahuli ko po. No? Sa ako nasasabihin pag na-i-vlog na natin yung pag na kuha ko na yung mga gusto kong i-content sa kanya. Kasi ang dami po nito. Ang ganda eh. Ang ganda. Nahuli ko po siya. No? Yun lang po mga kababayan. No? Shout out po lahat ulit sa inyo. Pasensya na po kung nasa league ko po kayo. Nasa league ko ang idol nyo at kayo ay nag-unsubscribe. Balik na ulit kayo. Balik na ulit kayo naman, maging rational, maging objective, no? Kaya talaga, kasi kayo din, mawawalan kayo ng mga ngiti, no? Lalo kayong tatanda pag lagi kayong galit. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye, God bless.